sa may inyong pangandoy sa kinabuhi, dunay kahiusa o kalinaw o dunay kagubot o pagkabahin-bahin? Wa giusa natong nangandoy o kagubot o pagkabahin-bahin, ganahan kita maghiusa. Ang Ginoo sa unang pagbasa, sigig yung paningkamot matud pa ni Propeta Ezekiel nga magkahiusa gyud ang tanang katawhan. Kana kunong usa na lang kahari ang ilang sundon, dili na mahimong duha kaging harian. Nya matud pas tubag nato sa Salmo sa to, ang Ginoo bantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang gusto lang gid sa Ginoo nga muila unta ta og usa ka magbalantay. Nya tungod aning pangandoy nga magkahiusa gyud ang tanang tao, ang kalibutan duna sa iyang pamaagi sa paghiusa. Nga matawag nato nga dili ba muhaom sa gustos Ginoo nga klases pa naghiusa. Diha pa may sa seminaryo gihisgutan na ning ang posible nga dunay mga kaning mga dagkong dato ba, mga powerful, influential and wealthy people in the world nga maghiusa sila unya for global governance. Kana bang sila nay magbuot nga kung unsay ilang isulti sundon dayon. Kana bang inig-ingon nila lockdown, tibuok yung kalibutan mo lockdown, apil ang simbahan. Natuman ba na? Oh, natuman na. Kato di ay pagkuan, pag COVID. Karon nabalik naman tagamay, pero kana bang testing pa lang to. Moabot na yung panahon nga iningon maghubo ang tanan, hubo sa tanan. Bitaw. Inig-ingon nga mag same sex ang tanan, same sex ang tanan, hapit na guna mahitabo. Inig-ingon mag-abortion ang tanan, abortion sa tanan, hapit na guna mahitabo. Daghan na biya kay nituo nga ang abortion solusyon sa maayong kinabuhi sa pamilya, sa maayong kaugmaon sa mga anak. And haron dili na magantos ang inyong mga anak, ayaw daghana, duha lang. Siya katong gasunod, ay ipatapot lang tos kondom, patiya lang to pinaagig pills, or pagpalaygit na lang, laygit lang. Nanabita kay duha, laygit lang. Basta magamit na lang na okay na na, usa lang. Sa ding usa, ako kay kuan man ko kanang sige na jiba gay nya ganahan man kung naay anak, siya pangita usa diag babae nga mosugot nga imong paanakan, nya human imo din na siyang kuanon, imo din na siyang angkonon nga imong anak, nya pagpa change dayon og sa transfer dayon og genital. Mao na nang haron nga mura na jud kag babae, na pa jud kay anak, liwat ni mugnaong. Muna ginana ron ang pangapar pamaagis kalibutan ba? Nya, daghan bang musunod ana o jutay? Tubag. Daghan we. Daghan kayo. Inigingos kalibutan. Kulori na inyong buhok. Kuluran dayon. Kiskisi na inyong kilay. Kiskis dayon. Kamong mga brown og naong, paputian ang inyong naong. Ala, paputi sa dayon. Kamong mga putik naong, ipabrown na, ala, buwat sa gida ng init. Haron mo brown, gastog maayo para lang yun mausap ang naong. Pasabot, doon na sa'y gustong mo diktar sa tanang tao, aron mo tumantang tanan. Ang Ginoo nangandoy sad nga, siya sad mo diktar unta, matuman unta, inigingos Ginoo, paghigugmaay mong tanan, maghigugmaay sa dayon ta. Pasaylua ang imong isig katao, kapituan kapito, ala pasaylo wa nay magkinihaay. Ana,
Wa na'y magkinusmurize naong pangandoy sa nas Ginoo. Hindi ingos Ginoo nga dawata lang unsay inyong naangkon nga naong, unsay naangkon nga colors buhok, unsay naangkon ninyong gidaghanon sa anak, dawata lang, adawat sa dayot ta. Muna'y gustos Ginoo. Bihay may inyong gusto ani nga sundon. Kaning sa kalibutan nga panaghiusa o karing sa Ginoo nga panaghiusa. So kung gusto mo aning Pangginoo, so good karon di na mo mga saba. Di na mga saba. Magsige na alagad. Kay mo man gibuhat sa Ginoo, wa man siya mga saba nangalagad. Nya punan pagid na ayaw na gyud mo hunahuna nga inyong sakiton ang inyong isig katao. Unsa may buhaton? Ikaw maoy mag-antos para sa imong isig katao. Kay mo man gibuhat ni Hesus, nag-antos siya para sa iyang isig katao. Saman, sunod mo na. So good naghilom. Dayon ayaw gyud paghuna-huna nga mabuhi ka para aning kalibutana. Kinahanglan magpakamatay kita para maluwas ang kalibutan. Mao na gibuhat ni Hesus, nagpakamatay siya para sa kaluwasan sa tanan. Andam na ba mong magpakamatay kanang atong gitawag og heroic dying? Kamo gusto mo na? Hasta ning nagwali. Di mo sugot Sus, og mo ang naisundo natong panghuna-hunaa nga andam kong mag-antos, andam kong magpakamatay para sa akong isig katao pagkamalinawon sa kinabuhi. Way away, way lalis, way gubat, way pinatyanay, way dinumtanay, bisan pagpanahon sa eleksyon, manag-amigo ang mudagan pagka mga lagad sa katauhan. Doon na dabay nakahimo ani? Gawas na Hesus sa inyong paminaw na ana? Gide mo'y ayo. Si Hesus nagbuhat ani, si Maria nagbuhat, duha na. Ang 11 ka apostoles nagbuhat ani, motong nangamatay gito sila tanan para sa kaayuhan sa tanan. Di 13 na. Ang tanang mga santos nga atong giintron sa altar sa Katolikong simbahan nagbuhat niini. Gani ang pinaka-highlighted mao si Saint Francis of Assisi. O atong nahibaw-an sa atong modernong panahon si Mother Teresa of Calcutta. Grabe kay ning ilang influence nga mura bitag ma-unite nila ang tanang na nag-away nasod mo na si Saint Francis of Assisi. Advocacy siya, advocate of peace. Nahatagan ganyag kalinaw ang kanang gitawag nato Holy Land. Kaya ang Holy Land padung na gina pagkatunas ang kalinaw diha ni adtong panahon ni St. Francis, ni pilgrimage siya didto para i-influence ang mga leader sa nagsigig gubat nga mga grupo-grupo o na-establish giniya ang kalinaw. Mo na naikanta si St. Francis nga, "Make me a channel of your peace." Ang naas iyang kasing-kasing, himo akong instrumentos kalinaw, kahiusa. Nya si Mother Teresa of Calcutta, ang iya sa advocacy sa pag-alagad sa labing ubos, to serve the poorest of the poor. Hino naman gidaghan na naghimo ani, pero highlighted kay Mother Teresa. Mao tong pagkamatay ni Mother Teresa, mao to'y modern nato nga naabutan gyud nga santa. Hapit gyud tanang nasod, mga leader sa nasod sa tibuok kalibutan nagkatigom para mo tambong og mo hatag og pagtahod
sa haya ni Mother Teresa of Calcutta. Dili na to mga Katoliko. Hastagong na naggubat nga mga leaders nagtupad or nagatbang og lingkod didto nga nagtan-aw sa katapusang farewell sa paglubong ni Mother Teresa. Oh, inana. Way ka mo kuno be, lingian na imong tupad. Ing na nagkahiusa mo og ang imong silingan. Mangutan ako no. Ing na kamo og ang ikaw og ang imong silingan nagkausa mo. Oy, siging simba pero siging kinusmuray sa silingan. Ang kuyaw pagid anhi pagid sa simbahan, magdungan-dungan pagid panimba, unya dito wa magtinagdanay. Mga buangon tandag ko. Muna ang ako sang pamaagi aron ta magkahiusa kini sang slat. Pamalit mog slat, di ba magkahiusa kita bisag wa pa ta magkailhanay. Nya unsa may simbol nga nagkahiusa ta, matukod nato ang mga structures sa simbahan, matuman ang mga kalihukan sa simbahan tungod sa atong pagsigig palit og slats. Kining atong simbahan karon, tanawa ang palibot ug ang sulod, nindot no. Simbolo ni sa panaghiusa sa more than 20,000 ka mga donors nga siging palit sa atong slots. Tanawa ngadto sa Kapilinya sa San Remigio, kanarong replika sa kaning didto sa Kapilinya di Fatima sa Portugal. Tanawa di ba nindot kayo. Produkto sa nagkahiusa nga mga tao sa tibuok kalibutan nga mingpalit og slot nato para ana more than 40,000 ang namalit og slots para ana. Sinakana, wa na magilhanay ha. Malit lag slot. Ni ana sa taroy gibaligi ang slots para aning pagtukod sa atong building nga kumbinto. Mubarog ng kumbinto, mga 35 million man ni atong budget ani. Mao na sanay simbolo sa nagkahiusa nga katawhan nga namalit og slots nga karon pila na ni atong halin sa SBF Dam nahalina na ta og as of yesterday og 12,087 ka slots na. Pakpak. Kaning 12,000 na anis mga 10,000 ka tawo nga nagsigig palit. Mga 10,000. Anya moabot nig 35,000 ka slots. Napa may 63,913. So nagkinahanglan na ta nig mga 60,000 ka tawo nga makighiusa pinaagi pagpalit og slot. Congratulations. Nahimo na tang liwat sa Ginoo. Nya ngato sang healing ansa na atong special slots nga GPHJ para sa atong pista karong Abril 29 ug sa atong Holy Week celebration nga magsugod karong ugmang adlaw, ang ato na sanghalin niabot na sad og 8,167 ka slots. Pakpak na sad. Stilan. Kani siya ato ning gibuhat aron dunatay gitawag og point of uniting ourselves. Mao na karon ang unity nga gustos Ginoo, mag-unite ta para sa paghatag og kaayuhan sa katilingban. Kay kaning kalibutanon nga unity mga igsuon, mag-unite ang mga tao para sa kaugalingong katagbawan. Mao na kasagaran nga mo lead nato o gustong mo unite nato by means of dictating us what to do. Nya unsa may ilang idiktar kana yung hadlokon ta. Mo na pamaagis kalibutan, hala buhata na patay gyud mo. Mo na hadlokon ta aron mutuman. Mo na sa kalibutan ang iyas Ginoo lahi. Higugmaon taniya, dasigon taniya nga mo pakamatay para sa uban. Kay kung kitang tanan andam nang magpakamatay para sa uban, din ata mahadlok mamatay para maayo ang katilingban, anha na diha
ang tinuod nga kanindot sa kalibutan. Kay mawa man ang gubat, mawa man ang mga threatenings ba, kani mga terrorisms, mawa man na siya. Ikaw na ba? Lingay mong tupad. Kaya murag luya na kay nagnaong da. Ing na andam na kang magpakamatay para nako. Ikaw na, ing na ka no. Hinay-hinay lang usap ba? Way klaro. Sige lang, basta makato niya ta. Timan ang pagpakamatay para sa uban, mauna siya'y pagpakighiusa nato ni Kristo nga maoy atong bugtong o mauragi atong tinuod nga magbalantay lawas o kalag. Nindog ta.